Hello, kamusta? It's me, Nak. And welcome to our podcast, Queen Nak Podcast. Ayan, it's been a while. And syempre, hello. And ayan, sorry ulit kasi ang dami kong rason. But, medyo legit pa rin naman yung reason ko ngayon. So, pasensya na. But again, of course, sa mga bago, hello. And sa mga kahit pa paano nanonood, hello ulit. Welcome back. Ayan siya. So, konting chika-chika lang. Ayun, naging busy nga ako, mommy mode. Naging mommy mode ako nitong nakaraan kasi nag-exam si Bagets. So, ano kasi ako sa bunso ko medyo hands-on, lalo na pag-exam. Kasi mahal ang tuition, alam ng mga parents yan. And, ayun na nga, konting self-care. Ayan, as you can see, yung hair ko. Wala na yung long, blonde, dry hair natin. Ayan. Ano na, short hair. And syempre, hindi naman ako pwedeng mag-video ng namamaga yung mukha ko. Kasi may konting self-care lang tayong ginawa sa sarili natin. Kaya, hindi siya kaaya-ayang tignan sa camera. Ayan siya. So, ito naman, hindi ko, again, ngayon sasabihin ko na, hindi ko alam kung magiging consistent yung pagpo-post ko ulit gawa ng 'di ba sa mga parents yan na may mga anak dito sa Pilipinas or sa kahit sa ibang bansa, just to advise you, ano nga ang DepEd. Nag-update ang DepEd na instead na July ang end ng klase ngayong taon, is mag-e-end na siya ng May 30. So, anong ibig sabihin nun? Syempre, may mag-a-adjust ang mga estudyante, mag-a-adjust ang teachers. So, kesa magkulang-kulang yung mapag-aaralan ng mga bata is sa anak ko, ang gagawin nila, mag-extend sila ng oras sa school. Ayan siya. And, ayun nga, at since graduating yung bagets ko, naghahanda rin kami na, nagre-review din kami para sa entrance exam ng school na gusto niya. Kaya hindi ko 100% sure kung makakapag-post na naman ako ng next week. Kaya sorry po. Kasi i-review ko siya. Yung exam nila is April 6 yung exam nila. So parang isang buwan kasi ginagawa ko to March 8 days. Yun, halos isang buwan na pagre-ready namin ni Bagets para dun sa entrance exam ng grade 7 niya. So, ayun, humingi ulit tayo ng pasensya. And, nako, titignan ko lang yung mukha ko dun sa camera. Sorry naman. Ang gulo ng buhok ko. Hindi ko kasi alam kung paano pa siya ayusin. As you can see, bagay ko ba? So, ayan siya. So, medyo namamaga pa yung mukha ko. Kaya, pasensya na pag nakikita nyo parang ang laki-laki ng ilong ko, ng mga ganto ko. Kasi namamaga yung mukha ko. Kaya, I'm so sorry. So, ayan na nga. Enough ang chika, pero bago natin ituloy yung kwento na pag-uusapan natin, baka naman sa mga bago dyan is mag-subscribe, mag-like, mag-comment, ayan, please, ayan siya. So, pagkakwentuhan naman natin ngayon ang kwento ni Flor Contemplacion. Tulad nga, di ba, nung sinabi ko nung last na video ko, if naalala nyo, pinag-usapan natin si Jane, and nabanggit ko nga doon na same country din si Flor at si Jane La Puebla, pero magkaiba yung ano tawag nito, magkaiba yung kaso, magkaiba yung sinampa sa kanilang dalawa. Si Jane, if you remember, 10 years, but si Flor, sadly, kamatayan yung ano sa kanya, yung inano sa kanya na kaso. So, titignan naman natin ngayon kung ano bang nangyari. But before that, fun fact, may dalawang movie na ginawa dito sa case na to noong 1995. Yung una, eto kilalang kilala to. Actually, parang halos lahat ng edad ko and pataas, alam nila tong movie na to. Si Miss Nora Honor
yung bida dito, which is yung title is The Floor Contemplation Story, directed by Joel Silamangan. Itong pangalawang movie naman na to, actually hindi ko rin to alam. Nung nire-research ko, doon ko lang siya nalaman. Ang bida naman dito is si Miss Gina Alahar. Ayan siya. And directed by Carlo Caparas. Ayan siya. Ang title niya is Victim Number 1, Delia Maga. Jesus Pray for Us. A Massacre in Hong Kong. Ang haba no. So yun, so dalawang movie yan na naganap noong 1995 in honor of Flor and Delia Maga. Oh, in honor. Sure. Di ba yan? Basta yun yung movie nila. So, punta naman tayo sa background. So, sino nga ba si Flor? Bakit, anong nangyari? Ano siya? Bakit niya nagawa to? Ganyan-ganyan. So, tignan muna natin kung sino ba si Flor. Si Flor, ayan, is pinanganak siya noong 1953 sa San Pablo City sa Laguna. Kasal, and meron siyang 4 na anak. So, nag-Singapore siya noong 1998 para maging isang domestic helper sa Cardiff Road area sa may Serangoon, Singapore. And, ayun na nga, pumanaw siya noong March 17, 1995. Si Delia Maga naman po is ipinanganak noong October 6, 1955 sa Tarlac. Walang masyadong walang masyadong information about sa background ni Delia. So, yun lang yung nakita ko, yun lang nga na pinanganak nga siya sa Tarlac, ganyan. So, yun lang. And also, may isang, dito kasi sa case na to, ang masama kasi dito, may nadamay na Singaporean na nasa around 4 or 5 years old, ng pangalan is Nicholas Huang. Ayan. So, may Singaporean kid na involved dito sa kaso ni Flor. So, syempre, never naman tinanggi ni Flor yung ginawa niya. Never niya sinabing, I'm not guilty. Hindi. Hindi naman niya pinagkaila yung nagawa niya, which is, ang nangyari lang kasi dito, medyo maraming nag-worry. Na same, nag-worry sa Singapore, and may nag-worry din na mga Pilipino kasi nga, saan ba kumikita ang mga bansa? Tourism, di ba? So, may mga nag-worry na baka bumagsak ang tourism sa both countries. So, may mga tao na medyo nag-iisip kung pupunta ng Pilipinas o pupunta ng Singapore, mga ganyang bagay-bagay. Parang, mga ganong kwento. Parang ang pangit. Mata ko. Parang pusa. Ayan na nga. So, sorry. So, ayun na nga siya. So, dito maintindihan din natin dito sa storya na to, maintindihan natin yung mga bagay-bagay kung bakit yun yung naging hatol kay Miss Flor na pati nga presidente natin nung time na yun is na gumawa rin ng action. So, let's start dito sa story. Okay? So, again, nagbabasa po tayo. So, sorry po sa mga hindi ayaw ng ganun. So, pasensya na. So, ayun na nga. Natuklasan ng mga magulang ni Nicholas ang mga katawan ni Delia at ni Nicholas sa kanilang apartment doon sa Gangsa Road noong May 4, 1991, galing nung pagbalik nila or pag-uwi nila from work. So, nagtaka daw sila, bakit nung umuwi sila ang tahimik, walang nagbukas ng pinto sa kanila. So, parang pagpasok nila ng bahay, syempre, hahanapin nila yung anak nila, diba? And iisipin nila, nasan si Delia? Ganyan. So, binuksan nila yung mga pintuan sa bahay. And nung pagbukas nila ng pintuan ng CR, ayun, dun na nila nakita yung anak nila na nasa sahig ng banyo. Tapos, yung ulo ng bata is nasa balde ng tubig, which is kita na yung pagkawala ng bata is because yun nga, nalunod. Tapos si Delia nasa tabi naman ng bata, pero hindi actually sa lunod si Delia. May mga marks siya o may mga siya sa liig niya, mga marka. Yan, may mga marka sa liig niya. Yun yung nakita. Syempre, tinawag ngayon ng mag-asawa sa mga pulis
yung nangyari. So, dumating yung mga pulis. Ayan. Siyempre, ang tatanungin nila, siyempre, di ba, nag-iimbestiga naman sila, ganyan, titignan nila kung may forced entry ba. Nakita nila yung pintuan, wala naman. Hindi mo maisip kung sino yung pumasok. Hindi naman sa hindi maisip or hindi nila naisip na ibang tao yung pumasok kasi walang forced entry nga. Maayos yung pintuan, walang nasira. And, syempre, bilang may kapitbahay din sila, tinanong ngayon ng pulis yung kapitbahay na si Lucrecia Galuga na nakita nga daw niya si Delia at yung bata nung mga bandang 10 a.m. and nabanggit nga ni Delia na may darating daw or bibisita na kaibigan which is si Flor. Ngayon, syempre, since Filipino tayo, syempre, kilala na natin yung kapwa natin Filipino, kahit nasan tayo, kahit hindi naman tayo domestic helper sa Filipino, or matagal na tayo sa ibang bansa, may makikilala at may makikilala kang Pilipina, and knowing yung mga helpers natin, syempre, di ba, magkakakilala at magkakakilala yan. Although hindi close, pero at least alam nila yung pangalan ng isa't isa. That's how what Filipinos are, friendly, ka nga. So, syempre, nung sinabi nga ni Lucrecia na, si Delia yung bumisita, nabanggit niya, nabibisita, ganyan-ganyan. So, ang ginawa ngayon ng mga pulis, syempre, pinuntahan si Flor at mga bandang 7 ng gabi, inaresto nila si Flor Contemplacion doon sa Serangoon Road sa Kalang. And, ayun nga, syempre pati gamit niya, nakita nila na medyo nagtataka sila, bakit daw merong 7 relo, na hindi naman daw parang sa kanya, may 7 relo, camera, kwintas, and mga perlas daw si Flor. Na parang sinabi ng mga pulis, based sa investigation nila na kinuha nga daw niya to kay Delia or ninakaw nga daw niya to kay Delia. So, and also, tinanong din siya bakit pati yung bata, di ba, dinamay, si Delia lang naman yung, bakit ang bata-bata, 4, 5 years old, dinamay. Ang daw kasi, yung isang explanation doon, since lagi naman daw dumadalaw si Flor sa bahay nila, siguro daw yung baka kilala na siya nung bata. 4 years old, hindi pa masyadong nagsasalita, di ba? Pero siguro sa takot o sa nervous na rin siguro ni Flor, dinamay niya na yung bata, which is bad. Ay, nako si Flor. So, ayun na nga. So, may dalawang version actually yung nakita ko sa pag-amin ni Flor. So, ito yung version 1. Sinabi na Flor na umalis siya sa bahay ng kanyang amo sa Cardiff Road noong umaga para ihatid ang isang package sa kanyang pamangkin sa may Donlong Mansion sa may Kato. Ngunit pero wala yung pamangkin niya doon sa may bahay ng amo niya. Kaya ang ginawa niya is umuwi na lang siya. So, So, bumalik na lang siya sa bahay nila. And tinanggi nga niya na bumisita siya kay Delia. Ngayon, so, chinek ng mga pulis yung alibi niya kung totoo ba na pumunta siya dun sa pamangkin niya, which is sinabi nga nung amo ng pamangkin niya, di naman pumunta dito si Flor, walang ginawa dito, hindi ko siya nakita, ganyan-ganyan. So, ito yung second version. So, ayon kay Flor, itong si Delia is may planong bumalik ng Pilipinas noong basta nag-usap sila May 5 na may plano nga daw umuwi itong si Delia. And since, di ba ganun, pagka may kamag-anak o may kaibigan ka na uuwi, magpapasabay ka. Para mas mura yung gagastusin mo para sa pasabay. Parang balikbayan box, di ba? Pag may kaibigan si ate na ipapasabay ko yung ganito. Normal lang yan actually. So, ang ni Delia, sabi ni Flor, baka pwedeng may ipasabay ako. So, nag-oo naman si Delia na isabay nga daw yung padala niya para sa mga magulang niya dito sa Pilipinas. So, nung May 4,
pumunta daw si Delia dun nga sa bahay ni, pumunta si Flor sa flat nila Delia para ibigay nga yung parcel. So, habang si Delia is nasa kusina nagtatrabaho, doon na inatake ni Flor si Delia na ang ginawa daw yung elastic na tali is inano from the back, diba, nasa likod niya diba nagtatrabaho si Delia, again, busy siya nagtatrabaho sa kusina. Inatake siya ni Flor sa back at nilagyan daw ng elastic na tali yung liig. So, ayun yung nangyari. So, syempre, nag-collapse na si Delia. So, ang ginawa niya, nilipat niya yung katawan ni Delia sa CR. So, pagkalipat niya nung katawan ni Delia sa CR, dun naman siya saktong nakita ng bata. Nakita ng bata yung nangyari. Kaya, sa CR niya nakita yung bata, naglalaro ng tubig. So, nung pinunta niya dun si Delia sa CR, nakita niya dun yung bata na naglalaro. So, ang ginawa nito, hinawakan niya yung mga braso ng bata, nilublob doon. Imagine. So, yun nga, nilublob na lang niya yung bata. Tapos, binitawan lang niya nung bata nung alam niyang medyo parang wala na. So, after nun, since naka-impake na kasi halos si Delia, kinuha niya ngayon lahat yung mga kinuha niya yung mga relo, yung mga alahas, sa lahat ng dadalhin na pasalubong ni Delia sa Pilipinas, kinuha ni Flor lahat. So, nung hapon ng May 5, 1991, umamin si Flor na siya nga yung pumatay dito sa dalawa. At noong May 7, 1991, hinatulan na nga siya nireklamo na siya ng doubling pagpatay, which is kay Delia at Delia Maga at kay Nicholas Wang. At ayun na, nakulong na si Madam Flor, nakulong na siya. So, syempre, nakaposa, siniskortan ng mga pulis hanggang sa kulungan. Yan, so that is March 7. Ang bilis, no? Imagine, 5 nangyari, 5 din nila nahuli si Flor. Oras lang yung nangyari, tapos napaamin na nila ng May 7. Ang bilis, sobrang bilis. So ito na nga, paglilitis na. So nagsimula yung paglilitis kay Flor ng mataas na hukuman noong 26 ng January 1993. So 2 years? 1991 yung nangyari, May, tas naging 1993 yung yung sa korte. So, ayun na nga, sa ikatlong araw, inakusahan niya ang kanyang mga pahayag sa pulis ay nakuha sa ilalim ng pag-aabuso, ngunit tinanggihan ng hukom ang alegasyon. Kasi, dun sa movie, if sa mga nakapanood, sa movie kasi sinabi niya dun na, inano daw siya ng mga pulis, na torture daw siya ng mga pulis para umamin na siya nga yung pumatay. Kasi imagine, iisipin din ng ibang tao, napaamin agad nila ng ilang araw lang, napaamin nila na siya, ganyan-ganyan. So, may mga ganung eksena, or may mga ganung kwento na pinahirapan daw siya, hindi natin sigurado, na pinahirapan daw siya, na kung ano-ano daw yung ginawa sa kanya ng mga pulis, kaya umamin siya. Which is, ang sabi naman ng hukom, walang ebidensya na nangyari yun. So, wala silang makita, or there's no enough evidence na pinahirapan nga daw si Madam Flor, kaya napaamin siya. So, yun kasi ika-third day, diba, na umamin siya. Ngayon, sa mga sumunod na araw, is, siya ay pumili na manahimik, nang tawagin ang kanyang depensa habang ang pagdinig ay papalapit na sa wakas. Charot. So, natagpuan nga ng hukom na siya ay may sala at hinatulan na siya ng kamatayan o guilty as charged and sentenced to death for the murder accordance with section 302 of the Penal Code of Singapore. Ayan siya. So, matapos nito, nag-file siya ng 2 apela. So, di ba, meron na siyang
hatol, hinatulan na siya. Pero syempre, nag-file pa rin siya ng appeal ng 2 beses. Pero, ayun nga, hindi yung appeal niya or napababain yung hatol sa kanya na talagang firm ang Singapore na death. Sabi ng Singapore, walang keme. Yun na yun. Dahil nga sa may yung dinamay nga niya yung Singaporean na bata. Ngayon, ang hatol ng death niya is March 17, 1995. So, kung natin, ginawa niya yung crime May 5, 1991. So, siya naman ngayon ay mag-goodbye Earth ng March 17, 1995. Ayan. Pero sabi ko nga, 'di ba, pati yung presidente natin nung panahon na yan is humingi na rin ginawa naman din niya lahat yung dapat niyang gawin, which is si Pangulong Fidel Ramos. Siya yung president natin that time. And nung January 1995, sumulat ngayon si President Ramos sa president nila na si Ong Teng Cheong ng Singapore. Tama ba? Ong Teng Cheong ng Singapore na humihingi ng habag na baka bawasan or babaan yung hatol kay Madam. Pero tinanggihan ito ni President Ong noong February na ito nga pinaliwanag na wala itong sapat na batayan and wala 'di ba? Nadamay yung yung isa nilang kababayan. Unlike kay Jane La Puebla case na Pilipino-Pilipino, ito may nadamay. So, ayun, wala rin nagawa si President Ramos. Pero nung sumulat si Ramos kay President Ong, ito na yung 6 days bago yung exact date. So, kung 6 days, mga March 1, siya nagsulat. And, ayun nga, medyo pinapatigil ni President Ramos yung pagbitay kay Flor. And, dahil may bago silang, so March 1, or, 6 days before, March 1 nga. March 1, sumulat nga ulit si President Ramos na, wait, pause. I-pause niyo muna yung pagbitay kay Flor kasi meron kaming bagong ebidensyang ibibigay sa inyo. Sabi niya ganyan. So, ito naman tong ebidensya na to is isa pang Filipino din na kasambahay na si Emilia Frenilla. And ito naman is nagtatrabaho naman sa kapatid ng ama ni Nicholas. So, employer din siya. Helper siya ng kapatid ng parents ni Nicholas. Kapatid ng tatay ni Nicholas. So, sinabi ni Frenilla na narinig niya ang usapan sa pagitan nga ng employer ng daddy ni Nicholas. Na, Diyos ko, na sabi na, nagdulot daw sa kanya ng paniniwala na ang huli ang gumawa noon kay Delia is yung tatay ni Nicholas. Siya daw yung sumakal nga dito kay Delia. So, yun yung sabi ni Emilia. So, yun yung evidence na pinapasa nila President Ramos na hindi daw talaga si Flor, kundi yung kapatid mismo or yung tatay pala mismo ni Nicholas ang gumawa nun kay Delia. Kasi, feeling daw ng daddy ni Nicholas is si Delia nga yung gumawa nun sa anak niya. So, nung nakita niyang nakalublob na yung anak niya sa tubig, sinakal niya ngayon si Delia. So, yun ang kwento ni Emilia na narinig daw niya na pinagkakwentuhan nung tatay ni Nicholas dun sa kapatid niya na which is amo ni Emilia. Pero, dahil nga dito, tinanggihan pa rin ni President Ong yung apela ni President Ramos dahil wala talagang base or walang basehan yung aligasyon ni Emilia. So,
So, wala silang makitang ebidensya or wala parang ayun, close na yung case. Wala na yung apela. So, 17 ng March 1995, 4 a.m. Ito naman is na nakatanggap naman ng mga pulis ng isang affidavit mula kay Virginia Custodio Parumog. So, si Virginia is dating kasamahan naman ni Flor dito sa bilangguan sa Singapore na nag-report na si Flor nga daw, na sinabi nga daw ni Flor na tatay ni Nicholas ang gumawa nun kay Delia. Na kasi galit na galit o nakita nga na na-deads yung anak niya. Kaya lang, ang problema dito is fake news ang sinabi ni Virginia. Diba, uso na yung fake news ng panahon. So, syempre, dahil nga dito, binitay na rin sa takdang araw si Flor. And kinabukasan, inuwi sa Pilipinas yung mga labi ni Flor. So, binitay siya ng 17, tapos 18, nandito na sa Pilipinas. And, ayun nga, mga almost 5,000 daw na taga-support ang nagtipon sa bahay ni Flor sa San Pablo para makita siya on her very last moments. So, nilibing siya ng March 26 at grabe umabot or umakit ng 40,000 na tao ang pumunta dun sa libing niya. Imagine nyo, ang daming tao. At dahil dyan, ayun na nga, is pinalabas din ng pelikula tungkol sa kanya, which is yung The Flor Contemplation Story. And of course, yung kay Delia Maga naman is pinalabas same ng May 1995. Parang, imagine, nakagawa agad ng pelikula ang Pilipino at nakapagpalabas agad sila ng pelikula, no? Nung na-dead si Flor. Para sa akin, dapat inuna nila yung kay Delia kasi sabagay, hinintay pa naman nila yung hatol siguro. Tapos yun, siguro habang sa 3 years na yun, kasi siyempre, di ba, ang dami nang nangyari. Pwedeng, para lang matapos yung pelikula, sinihintay nila yung, hindi kasi 1995 din 1993. Hindi, 2 years din pala. Mali yung math ko. So, yun, 2 years. Hindi, within 2 years, ayan nga, kasi diba 1993 siya nahatulan. So, ginawan na siya ng pelikula. Hinintay lang siguro yung pagbalik ni Flor at pagka-deads ni Flor, Contemplation, bago ni-release yung 2 movie. Kasi nga, para mas maraming taong manood, no? Tingin nyo. Tiniming nila yung uwi ni Flor, pag-uwi ng bangkay ni Flor sa mga pelikula na to. And syempre sobrang laki ng suporta sa mga pelikulang to. And of course, ayun nga, etong si Carlo Caparas, sabi nga niya is, si Flor Contemplation lang is kilala na pelikula na nilabas niya na about massacre. Saka hello, Nora yan, syempre, di ba? Kahit sino manunood dyan sa dami ng Noranians nung panahon. Noranians nung panahon. So, kumita talaga to. Pero yung kay Gina Alahar talaga, hindi ko talaga alam. Parang nakita ko nga lang dito. So, syempre, maraming nagalit na Pilipino na, bakit nyo binitay si Flor? Bakit nyo hinayaan na mabitay si Flor sa Singapore? Syempre, marami nagalit. Syempre, di ba? Inano din yung embassy ng Singapore noon, sinugod din, pinagsusunog yung mga flag ng Singapore doon mismo sa embassy ng Singapore. And syempre, yung mga sa embassy daw dito sa Singapore ng mga Singaporean dito sa Pilipinas naka-receive din daw sila ng mga death threats, ganyan, na lahat daw ng nila, ari-arian nila dito sa bansa is, di ba, mga
sobrang galit ng mga Pilipino ng panahon na yun. Tapos binoycott pa daw yung, parang alam niyo yung sinasabi na, i-boycott natin lahat ng products ng Singapore. Kasi mga ganung cancel culture, ganyan. So, nung panahon na yun, gustong i-cancel ang lahat ng Pilipino. Everything, anything na may tatak na from Singapore. Ayan. And of course, nagalit din ang mga ibang Pilipino sa government natin na bakit hinayaan nila na ganun ganyan. Tapos may mga Pilipino din na tinuring nilang hero si Flor. Hero, lahat naman ng OFW natin is hero. Pero dahil nga din dito is inano talaga na hero si Flor Contemplacion, isa siyang bayani. And bakit daw walang mga proteksyon na binigay sa mga Pilipino, ganyan-ganyan. Ganyan mga sinabi ng mga Pilipino na hindi daw sila safe sa Singapore. Kaya marami ding OFW, honestly, ang umalis ng Singapore dahil nga dito sa nangyari na huko o hatol kay Madam. Which is, hindi naman din natin masisisi yung mga tao. Diba? Kasi nakakatakot na wala ka palang dito. Hindi siya yung pumatay. Yung tatay nung yung pumatay. Pero siya yung ganyan. Siyempre, mixed emotions din nung mga panahon na yan. And, ang pa nito, ang nangyari pa nito, sumabay sa eleksyon. Yung 1995, yung pag-uwi, yung pagbalik, yung kay Madam Flor, sumabay pa yung election. So, alam nyo na yung nangyari, di ba, na pressure yung administration ni President Ramos, dahil nga sa naging resulta. So, ang ginawa is binawi ngayon ng Pilipinas yung sa embassy ngayon ng Singapore. Sabi, binawi ng Pilipinas ang kanilang embahador sa Singapore at ibinaba ang diplomatic representation nito sa charge of the affairs. Sinagot ng Singapore na pamamagitan ng pagsuspinde rin ng kanilang embahador sa Pilipinas. Ang pagbisita ng Pangulo ng Singapore na si Goh Chok Tong noong April at ang mga inaasahang joint naval exercises noong Hulyo ay naantala rin. So imagine, nagbawian. Halos naging magkaaway ang Singapore at Pilipinas nung time na to, na parang kulang na lang is i-close ang mga embassy per country. Actually, yun nga yung balak nilang gawin na ipa-close. Tapos binantaan pa ni President Ramos na ititigil niya yung diplomatikong ugnayan ng Singapore sa Pilipinas. Yung kaugnayan ng Pilipinas sa Singapore na itatagdag dapat ng March 20 noong 1995 na yon. Kasi nga daw si Miss Flor is naging biktima ng walang katarungan, sabi dito. Ang ulat ng komisyon ay sinumite noong April 6. Nagdagdag lang ng init sa issue na naglalaman ng konklusyon na maaring inosente si Flor at dapat buksan muli ang kaso. Tinanggihan ngayon to ng Singapore. Gobyerno ng Singapore ang mga natuklasan, ngunit ito naman ang good thing din na ginawa ng Singapore. Tinanggihan nila, pero tignan natin, i-check na, parang ito yung hindi ko masyadong naintindihan kasi parang tinanggihan daw ng Singapore yan yung pagbukas ng kaso. Pero tinignan pa rin nila yung case. So, sinuri nila or inotopsy daw yung katawan ni Delia. So, inotopsy pa rin. And, actually, nakadalawang autopsy pa nga. Joint autopsy ng April. And ito is mula sa eksperto mula sa parehong panig. At ang pangalawang autopsy, so parehong panig, so both Philippines and Singapore. May autopsy na ginawa ang Pilipino, may autopsy na ginawa din ang Singaporean. So, para fair, ayan. So, ito nga sabi dito. Matapos ang dalawang autopsy, ang isang joint noong Abril ng mga eksperto mula sa parehong panig at ang pangalawang autopsy noong Hulyo ng isang independent
panel, tinanggap ng gobyerno ng Pilipinas ang orihinal na mga natuklasan ng mga pathologist ng Singapore. At sa gayon, nagsimula ang proseso ng pag-aayos ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. So, ibig sabihin, based nga sa tinanggap na ng Pilipinas yung sinabi ng pathology ng Singapore, is lumalabas na si Flor talaga ang gumawa. And eto nga, diba, hindi naman niya tinanggi. Honestly, hindi naman niya tinanggi daw. Wala naman siyang, hindi ako pumatay. Walang lumabas daw sa kanya na ganun. Kasi if you will remember, or if you will analyze yung storya, ibang tao na ang nagsabi, hindi mo galing sa bunganga ni Madam Flor na hindi siya. Parang ang nangyari, witness by witness nga lang. Hindi natin alam kasi wala naman tayo sa mga panahon na yan. Diba? So, ayun na nga yun. So, kayo, sa tingin nyo. Diba? Short lang tong story na to. Pero, kung may mga kaibigan kayo na nagtatrabaho kunyari or pamilya nagtatrabaho sa ibang bansa, ano sa tingin nyo yung magiging epekto ng mga ganitong kaso? Kasi parang 'di ba ngayon yung hot issue ngayon sa Thailand, yung issue dun is yung Filipino saka yung mga trans. 'Di ba? Hindi naman tayo nakikiuso pero kunyari i-base natin sa ganung pangyayari. Sa tingin nyo, safe pa ba tayong mga Pilipino napupunta ng Thailand? Same thing na yung mga Thailander ba is safe din na pumunta ng Pilipinas? Parang yun kasi yung question dyan eh. 'Di ba? Ang nangyari kasi kay Flor, ang difference kasi ni Flor sa ni Jane, si Jane tulad nga ng sinasabi ko, Filipino to Filipino yung nangyari. Etong kay Flor kasi ang masama, nandamay pa ng bata. At yung bata is Singaporean pa. Siyempre, ay, nakakaloka. Pero kayo, sa tingin nyo, ano yung magiging cause ng mga ganitong kaso ng mga Pilipino sa ibang bansa? Tapos, sa mga nakapanood ng Flor Contemplation story, naniniwala ba kayo na pinahirapan siya ng mga pulis kaya 3 days lang is napaamin na siya? And naniniwala din ba kayo na siya ang gumawa? Kasi parang wala talagang honestly, hindi naman sila nag-away, wala silang pag-aaway, walang kwentong nag-away sila. Ang kwento lang is nalaman nga ni Flor na uuwi ng Pilipinas si Delia at nakapag-ayos na. At nakwento, malamang sa malamang nakwento siguro ni Delia yung mga pasalubong niya. So, hindi natin magets kung ano yung pinaka-reason ni Madam. Pero, parang sinabi nga lang na reason kung bakit nadamay yung bata is kilala siya nung bata. Kaya nadamay. At para, although kahit hindi pa nakakapagsalita yung bata, is dinamay na lang niya para safe siya. Ang masama lang kasi dun, siya lang yung huling tao na bumisita. Tapos walang forced entry. Walang mga ganyan. So, at the same time, based nga sa kwento, based din sa kwento kasi ni Flor, 'di ba? Nakita daw niya naglalaro ng tubig yung bata. Sa may CR, kaya na dinamay niya. Ngayon, ang isang kwento is nakita daw nung tatay na nalunod na nga yung bata, kaya nagalit siya kay Delia. Pero saan, honestly, sa akin lang saan, opinion ko lang to So, kunyari, nauna kasing sinabi na nakita ni Flor ang bata na naglalaro sa CR. Kaya nilunod niya, di ba? Etong mga witness, paano nila kunyari nalaman? Or ito na lang, sabihin lang natin, itong, yung isa pang sa kulungan nga daw na yung tatay nga daw yung, paano nalaman nung kasama niya sa kulungan na yung tatay ang pumatay? Na sinabi daw ni Delia. Kasi pumunta siya doon.
Hindi natin sure na baka pagbisita niya, nakita niya, ay, deads, di ba? Pwedeng ganun. Tapos, yung isa naman is, actually, walang masyadong uh, kwento about doon sa helper nung kuya nung tatay ni Nicholas, kung ganun nga. Pero alam ko, parang hindi rin sure kung helper ba talaga ng kapatid nung tatay ni Nicholas, yung unang witness. Wala silang pinakitang parang ebidensya, ganyan. Kung narinig nga niya na ganun yung nangyari. Tapos, kung ganun yung nangyari, paano nalaman kunyari na lang nauna, diba, yung sabi na, narinig ko na pinag-usapan nila sa bahay nila na si daddy yung gumawa nun kay Delia kasi nakita niya yung anak niya. So, kung ako, kunyari, nasa kulungan na ako, paano ko sasabihin yung situation na yun sa ka-inmate ko na hindi ako yung pumatay, yung tatay niya ang pumatay, na hindi ko naman na-witness na yung tatay niya ang gumawa nun. Parang, di ba, magulo. So, ayun, siguro masasabi ko na lang, lalo na din sa mga issue ngayon na kapag tayo nasa ibang bansa, bilang helper man or tourist or kung ano man, Diyos ko, huwag na tayong gagawa ng masama kasi mahirap nakakatakot. And, di ba, sobrang nga yung kay Miss, kunyari, na lang din talaga natin siya sa situation na nangyayari ngayon about sa Filipino trans and Thailander trans, di ba? Parang kung tayo, mga Pilipino, if ever na nandun nga tayo sa ibang bansa, Diyos ko, wag tayong gagawa ng hindi maganda kasi hindi natin lugar yun. Ayun, same kay Flor, 'di ba? Same kay Jane, hindi nila lugar yun, doon nila ginawa, nakulong pa rin sila. Si Flor, hindi niya lugar yun, ganun yung nangyari, kulong siya, and worse nga, yun, na tigok pa. Tapos si Miss Thailand tuloy, yung trans na Pilipino, 'di ba? Kahit sabihin natin hindi ko talaga kasi maintindihan yung nangyari doon. Hindi ko alam kung sino nag-umpisa din. So, ganun, 'di ba? Basta kahit ikaw pa yung tama, ikaw ang mali, whatever that is, wag nating dadalhin sa ibang bansa ang pagiging mainit ng ulo natin, yung mga masasamang ugali natin, wag nating bibit-bitin dun kasi worst case scenario, hindi tayo yung kakampihan, honestly. Kasi hindi natin lugar yun Parang ganito din naman yan sa Pinas Kunyari, taga Quezon City ka. Tapos gumawa ka ng kalokohan mo dito sa South. Let's say, Cavite. Sa tingin mo ba, hindi ka pagtutulungan ng mga taga Cavite? Kung yung kasalanan mo nandun. Compare kapag yung kasalanan mo iginawa mo sa land mo, which is a QC. Siyempre, mga taga-QC din yung kakampi sa'yo, di ba? Ganyan lang din naman yun. Parang barangay lang din yan. May ginawa ka sa ganitong barangay. Siyempre, anuhin ka ng buong barangay. Mga ganyan. So, yun, mga aking minamahal na tagapakinig. Sabi ko nga, be kind. Maging mabait tayong tao. Para, Diyos ko, ewan ko sa inyo. Dapat maging mabait tayo para wala tayong pagsisisihan bandang huli. Ayan. So, ayun. That's all for today. Ayun na nga. Again, this is Nak. Thank you ulit sa mga nakinig. Kahit hindi tayo professional storyteller, mapag-aaralin din natin yan. And thank you sa mga manonood, naghintay at maghihintay. Again, paalam. Bye!